Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung ano yung parating sa inyo ngayong full moon in Sagittarius sa June 11, 2025 at 3:43 p.m. Philippine time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, so for you, Virgo, itong full moon is happening in your fourth house of your home, family, your foundation. So some of you, possible na may mga pagbabagong mangyayari sa inyong home life, family life, no? Yung iba, maaring aalis na kayo sa poder ng inyong parents, ng inyong family or sa bahay ninyo to live on your own. Or yung iba pwedeng bubukod dahil meron na kayong sarili nyong pamilya and you want to enjoy your freedom, or pwede rin namang you just want to be independent, no? Kasi ang full moon is about release, this is about endings. And also, yung iba, maari kasing ang reason, ang dahilan kung bakit aalis ka sa bahay is dahil meron kang bagong trabaho or yung work mo nire-require ka na mas mag-travel or lumipat ng ibang lugar. Oo. Some of you, maaring may lilipat ng bahay dahil madidestino kayo sa ibang lugar. Oo, pwedeng isasama nyo rin yung buong family ninyo. So, iba-iba naman ng situation yan. But the endings and culmination is happening in your fourth house of family. This is also about your home, yung bahay nyo mismo. Okay? Some of you naman pwedeng magre-relocate dahil mag-a-abroad kayo. Oo, so that can be a possibility. So it's like you are releasing the old situation ninyo sa bahay ninyo to focus on something new that is happening in your career. Yung iba naman, meron na kayong ibibenta na bahay para bumili ng bago. And also the fourth house is about your foundation. So, pwede ring merong nagbabago rin sa iyong sistema. Like, kung ano yung pinaniniwalaan mo, ano rin yung pina-follow mo na mantra sa buhay. That can also be a situation here. Some of you naman, meron kang nile-let go na old habits that are no longer serving you. Baga, hindi na siya nakakatulong para sa pag-unlad mo. Let's see what else. Kasi ang nasisense ko rito, mas nagmamature kayo, mas nagiging independent, mas nagiging disiplinado, or alam mo yun, mas nagiging, nagtitake kayo na ngayon ng responsibility. Oo, unlike before. Meron ka ng paninindigan ngayon. Let's see, what is the energy of fourth house for Sagittarius? You have the King of Swords. Oo, ayan no. Nagseseryoso na kayo sa buhay. Maaring mas meron na kayong direksyon when it comes to ano yung pangarap mo para sa family mo, para sa sarili mo, para sa mga mahal mo sa buhay, para sa parents mo, because fourth house is also about your parents. You have the World. Uy, yung iba talaga rito, mag-a-abroad, magre-relocate, o baka maaring yung iba, merong opportunity for you na maging permanent residence ng isang lugar. Or yung iba, aalis na kayo dyan sa bansa na tinitirhan nyo para bumalik kayo sa inyong hometown or home country. What is the energy of the 10th house? You have the 9 of Wands and the 6 of Pentacles. So, meron kayong mga tinitiis ngayon pagdating sa trabaho nyo, sa career ninyo.
Pero kahit naman na medyo nagsasacrifice kayo or nahihirapan kayo dyan, it's all going to be worth it kasi makukuha mo rin naman yung dinedeserve mo. Okay? I see progress when it comes to your career. Maaring yung decision na gagawin mo sa home life, family life mo, ay dahil na rin sa pagmamahal mo para sa family mo. Or gusto mo rin na mas makapagbigay pa ng suporta sa family mo kahit na mahirap. Kasi minsan, 'di ba, ang opportunities ay nasa ibang lugar. So, syempre, kung nandun yung oportunidad na nagbubukas para sa'yo, why not try it kahit na kailangan rin magsakripisyo, 'di ba? What is the energy of 12th house? You have the Queen of Cups and the Seven of Swords. Okay. So, the Seven of Swords is an energy of someone na parang, alam mo yun, nanlalamang. Oo. With the Queen of Cups, I feel like kung sino man ang tao na sa tingin mo nanlalamang sa'yo, malalaman at malalaman mo kung sino to. Kumbaga, kasi ang 12th house is also your instinct, your intuition. Mararamdaman mo to lalo na kung merong naiinggit sa'yo sa trabaho or sa nangyayari sa buhay mo ngayon. This can be a family member or pwedeng kamag-anak, no, relative ninyo. I also see some protection, no. Kayang-kaya mong protectionan yung energies mo. Yung iba sa inyo rito, Virgo, ay kayo ay into spirituality. Alam nyo yung kung paano gumamit ng mga rituals or mga affirmations or meron ka mga ginagamit na talisman, no? Yung mga, let's say, anting-anting or mga charms or protective tools, no? Para maproteksyonan mo yung energies mo against the people na merong hindi magandang intentions towards you. Let's see, ano pa. Ano yung moon, pinaka-message ng moon for you? For Virgo. Work through your fears. Ayan, kung meron ka daw takot, may pag-aalinlangan ka sa mga gagawin mo or ile-let go mo, huwag ka matakot kasi sabi nga mas maganda rin na mag-start ka or gawin mo ang isang bagay na natatakot ka. Kasi ibig sabihin nun, meron tong mas magandang resulta sa'yo in the end. Dahil para siyang, it's kind of big para sa'yo, no? Na sa nararamdaman parang malaki siya. Na meron siyang malaking impact sa'yo. So, ibig sabihin nun, malaki rin ang balik sa'yo niyan. Malaki rin ang reward para sa'yo niyan. A new romantic cycle begins. Okay, so itong romantic cycle na to, this can be a real romantic relationship, no? Pwedeng merong new person coming in if you're single. If you are in a relationship naman, maaring meron kayong ayusin sa relationship ninyo. But this can also be parang a support, no? Support na makukuha mo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Okay? So that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.